Maasa po kami na pagtityagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig. Para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sapagkat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Ngayon mga kapatid, ano ba ang kwento rito? Sinasabi daw po na nagtangka ang naturang district engineer umano na suhulan si congressman. Interview ho nitong si Manong Ted Filon dito kay former DPWH Secretary Rogelio Singson. Ang pag-uusapan ho natin dito sa video na to. Nanungkulan ho bilang kalihim itong si Singson noong panahon nitong si dating President Noynoy Aquino mula sa taong 2010 hanggang 2016. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pinaka-latest na video nitong si Senator Rodante Marcoleta. Makikibalita ho tayo kung ano na nga ba ang susunod na galaw na gagawin niya dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasunod ho ng mga pagbubulgar nitong si Senator Ping Lacson doon sa mga ghost project, mga anomalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At itong ating mga undercard dito, itong si Senator Tito Soto, talagang hindi mapigil ang kanyang pagpapabida. Pero okay naman tong balita na to, wala naman ho tayong problema dito. Inaabangan nga natin to eh. Tayo naman ho kasi dito sa PH Update, sinabi natin, aabangan natin tong galaw na to ni Soto. Ngayon ginawa na niya, papalakpakan mo natin siya. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. 967,390 subscriber na ho tayo. Parang ngayong linggo na to magna 970 na ho tayo. Parang bumibilis tayo Magna 970 na ho tayo. Maraming salamat ho mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Tito Soto Ito, Sen Soto, ibinigay ang sweldo sa mga estudyante. Tama naman yan, palakpakan ho natin. Sana para doon sa mga kung ano-ano yung mga pinangako noong panahon ng kampanya. Ngayong mga panahon na to tuparin na ho nila. Donated as promised. Anak ng toko talagang ibinigay ni Sen Soto III ang unang 2 buwang sweldo bilang senador sa mga mahihirap na mag-aaral sa bansa. Wala naman ho kasi 50 yung sweldo na yan para kay Soto. Yeah. Ayon sa kanyang Facebook post nitong linggo, August 24, noong nangangampanya siya para sa 2025 midterm election, nangako si Soto na i-donate sa mga nangangailangang estudyante ang kanyang sasahurin sa loob ng 6 na taong panunungkulan sa Senado. Sumasahod ang isang senador ng tinatayang 293,191 pesos kada buwan. Grabe, laki na sweldo. Laki na sweldo ng mga senador. Ayon sa Salary Standardization Law. Yun nga mga kababayan, isa sa mga pinangako nitong si Soto, maganda yan. Pinangako mo, dapat tuparin mo yan. Dapat lang yan. Inaabangan yan ng mga mahihirap na kababayan nating estudyante. Dito naman mga kababayan, ito na nga ba sinasabi natin. Diretsahan na hong binanatan itong si Ping Lacson, itong si Manny Bunuan. Paano ba naman kasi for him to claim that Bulacan is an isolated case, he doesn't strike me as a good, effective leader of his department, saying. Ito ang banat nitong si Senator Ping Lacson dito kay Manny Bunuan. Ang hilig ko kasi nitong si Manny Bunuan, halatang meron ho siyang pinagtatakpan Halata hong parang sinasabi niya sa kanya mga previous pronouncements sa media na wala naman yan, ano lang naman yan isolated case lang yan sa Bulacan. Wala namang maraming ghost project. Diba? Sige, pagpalagay na natin walang maraming ghost project, pero maraming palsipikadong flood control. Pero tayo yung naniniwala. Kasi yung mga problemadong flood control, halimbawa yung mga napanood natin, sa gitna ng sapa na kung saan walang nakatira sa magkabilang pangpang ng sapa, nagtayo sila ng flood control. Parang ghost project din yun. Kasi in the first place, hindi mo kailangan ng flood control doon sa lugar na yun. Diba? Anong dahilan bakit ka magtatayo ng flood control? Napakalaking sapa, tapos liliitan mo yung butas, magtatayo ka ng 2 pader sa particular na ilog na to para lang ma-implement nyo yung proyekto na yun. Mas matindi pa ho yung sa flood control
ay sa bagay, tawag dito, yung ghost project at yung flood control na itinayunin, wala akong pagkakaiba yun. Parehas na pagsasayang ng pera yun. Di ba? Yun nga lang doon, naglagay sila ng kung ano-ano para maipresenta, para maipakita na meron silang ginawa. Ito, sayang, hindi kumbinsido si Sen Lacson, sa pahayag ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Sheikh Manny Bunoan, na isolated case lang ang maanumalyang flood control project sa Bulacan. When you say it is isolated case, it sounds like a defense mechanism. Yun na nga eh. It suggests you don't intend to conduct a full-scale and comprehensive investigation, and I expect that. So I had my team check projects in other areas sa ad ng senador. Tama yan, Senator Ping Lacson. Tama ho yung ginagawa nyo na yan. Kailangan talaga, wala na tayong maaasahan dyan sa House of Representatives, kaya kailangan ng gumalaw na Senado. Yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon, dapat naman, as in, dito sa isa na to, nakabantayan sa bayan ng Pilipino. Pagka dito, walang nakulong, walang napangalanan, ay baka ma-acquit lang kasi yung politiko eh. Dapat talaga parusang bita yan eh. Pagka convicted na, bitayin na kagad. Firing squad sa luneta, di ba? Oo. Mangyayari ko kasi kagaya ng mga sa Napoles. Yung kay Napoles kasi may halong politika yun eh. Di ba? Kasi yung mga kalaban nila sa politika, yun lang mga pinagbabanggit nitong si Napoles. Pero dito, teka lang, yung mga nasasangkot dito, hindi mga kalaban sa politika ha. Mga nakapaligid kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Abangan nun natin kung anong gagawin ng dito. Kung hindi rin lang naman pala, ika nga nitong si Ma'am Sasrugando Sasot, kung hindi lang military ang gagalaw dito, ika nga, wala akong mangyayari dito. Parang ano yun eh, parang totoo yung sinasabi na yun nitong si Ma'am Sas eh. Kung sila lang tatrabaho niyan, naku. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Benny Abante. Naku, binanata niya itong si Mayor Benjamin Magalong. Inaabangan ko si Richard Gomez eh. Pati kaming mga mauusay ay nadadamay. Nadadamay riyan. Brad, una sa lahat di ka nanalo ha. Tigilan mo yan ha. Ano ba sabi nitong si Benny Abante? Muling inudyok ni Manila 6th District Rep Benny Abante si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ang mga kontratistang sangkot, kongresistang sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Hindi, huwag ka nang Ito naman si Benny Abante. Alam ko malaki utang na loob mo kay Martin Romualdez. Pero huwag ho kayo masyado magpahalata. Kayong dalawa nito si Richard Gomez ha. Huwag kayong masyado magpahalata. Anuhin lang kayo. Kalmahan nyo lang, okay? Masyado ho kayong obvious eh. Ayun na nga, rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. At pagdating sa usaping good governance, pagdating sa usapin nitong mga nanalong politiko, huwag ka sasali eh. Benny Abante, kunyari, merong issue dito, yung mga nag-uusap, nanalo sila dahil doon sa disqualify yung kalaban. Yun, pwede. Kayong dalawa ni Martin Romualdez, yun, mag-usap kayo. Magdamag, magkwentuhan kayo, mag-inuman kayo, walang problema. Pero para isali mo rin yan si Benjamin Magalong dyan sa issue na yun. Huwag ka nang sumali, di ka naman nanalo eh. Ikaw talaga. Eto, kay Sen Marcoleta. Yung ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na tumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan lang. Mahalaga yun sapagkat mula doon, gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa mas okay to ha. Mas okay to, wala ng background music. Okay na yung sound effect na lumilipat-lipat yung lumilipat yung papel, yung sound effect na gano'n, yung juice, yung whoosh, yung gano'n, okay lang yun eh. Pero lalagyan pa ng background music. Parang masyado nang dinadramatize ka nga. Mas maigi na clear lang ba, gano'n. Tipong yung sound effect, yung gano'n lang, okay na yun. Pero yung background music, hindi, suggestion lang naman.
Kasi lalo na yung mga nagsasalita sa social media, yung mga may confession, may ganon, gumagamit ng background music na nawawala yung genuineness o ng mga sinasabi nila, yung ganun ho yun. Pero kanya-kanya naman trip yan. Sa korte, we have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra, katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang. Ang namunini, halos 18% ng naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion, sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha, talagang nakakabahala na kinakailangan natin sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, sisisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang mayroong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang ating DPWH, siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumiti niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ng COA. Dapat kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunuan na kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bands para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talagang ghost projects. Kaumpisa pa lamang yon. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede ay isangkot niya ang ating komite, yung Blue Ribbon, kapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin, upang sa ganun ay meron tayong participation ng pangako ng panganya kasi wala naman tayong backhoe dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo ay kinakailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talagang merong pagkakasala. Pumayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito kahit random lang sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment halimbawa o revetment at kapag yan ay kinayod ng backhoe, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo doon sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabwatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kisino pang kontraktor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa program funds at saka doon sa insertion ng mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng impormasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag isinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po sa bawat 1 milyon na pondo ng isang flood control project, 26 million na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po nasasalaula, hindi nagiging epektibo, ang nangyayari po ay parang walang nasasagkaan, walang napipigilan na
baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha na kagaya po ng inyong nasasaksiyan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtityagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig. Para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sapagkat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Salamat po sa inyong pagtityaga. Sana po ay lalo kayo magkaroon ng interes para proteksyonan ang ating bansa. Yun ang naging mensahe nitong si Senator Rodante Marcolata at pakiusap sa ating mga kababayan na wag ho tayong mapagod, tuloy-tuloy ho tayo sa pagtutok dito sa issue na to dahil ano ho itong mga kababayan, hindi ho biro itong itong nangyayari na to. Ang nakukompromiso ho dito sa usapin na to, yung kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga kababayan, yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga pinaghirapan, di ba? Yung kanilang mga trabaho, mga hanap buhay dahil dyan sa buwisit na baha na yan na hindi mapigilan pagka umulan dahil nga sa mga palsipikadong flood control o sa mga ghost project ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Lagi ko dapat kaakibat ng pagka meron tayong binabanatan dito. Yung yung administrasyon. Hindi ko kasi pwedeng yung DPWH, contractor, wag ho ganun. Dapat administrasyon kasi kasalanan ho niya yan, kasalanan ni Marcos Jr. yan. Hindi naman ho mangyayari lahat ng to kung hindi dahil sa kanilang kapabayaan, dahil sa kanilang pagiging inutil, nga. Ayun, tuloy ho tayo. Sorry, hindi putol-putol marinig. yung dating. Napuputol. Okay, sandali lang po, sir. We beg for your indulgence. Ayusin lang natin ang ating audio, please. And may problema na naman po tayo as ikaw ang una magtatanong kay former Secretary Babe Singson. 1 at 2 at 3? Alright. Opo. Inaayos na ba? Kung sakasakali. Para kasi meron siyang mga importanteng lakad ngayon. Baka pwedeng mag-phone na lang tayo dito sa ating audio and yung ating visuals ay tuloy-tuloy lang. Kasi ngayon, baby girl, habang inaayos ang ating linya, Ma'am Maricel, kinumpirma nga ni Congressman Leandro Legarda Leviste yung pangyayaring ito na isang district engineer ng DPWH ang inaresto. Noong Biyernes po nangyari daw ito at nakadetine ngayon diyan po sa Taal, Batangas. Nako. Alright? Ngayon mga kapatid, ano ba ang kwento rito? Sinasabi daw po na nagtangka ang naturang district engineer umano na suhulan si congressman. Opo, at ang report na ating pong tinanggap mga kapatid, meron daw pong bit-bit na umano'y cash. Ito pong si district engineer na higit 3 milyong piso. Yes. Oo, bilang pauna daw po mga kapatid na bayad sa kongresista dito po sa usapin ng kanyang magiging kickback. Mali naman kasi 300. Ginawa niyo naman chip yan. 3.1. Baka publicity stunt lang yan. 3.1 million. Natural, hindi tatanggapin niya. Yayaman ng mga lidiste. Baka isampal lang sa pagmumukha mo yun, di ba? Sa 10 bilyong pisong proyekto sa distrito, ang total daw po na sinasabi pong magiging kickback sa proyekto ay 360 million. Yun daw ho sinasabi. Anyway, okay na ba tayo kay Secretary? Pakiayos lang please kasi meron siyang mga importanteng lakad and we hope na matapos tayo dito bago matapos ang pista official na araw na ito. 360 million. Pero itong sinasabi daw na pagtatangkang pagbabayad ng 3.1 million pesos, paunang bayad pa lang daw. Okay, sige, ito na. Si former Secretary Babe Singson. Hello, Secretary. Yes, magandang umaga sa inyo, Ted. Salamat. Mahirap naman tanggihan ikaw. Suki ka na. Kasama po si Maricel Halili, yung ating pong Malacanang correspondent this morning. Magandang umaga Go po. ahead, Maricel. Okay. Ay, Secretary, magandang umaga. Maricel. Opo. Sek, Kumusta lang kay DJ Chacha? oo. Si Chacha po ay nag-ghost hunting. Pinangunahan na yung pag-hunt sa mga ghost. Dami, Secretary eh. Pero, Sek, kamusta? Nabago na po ba yung inyong isipan tungkol po dito sa pagtanggap sa pwesto ng DPWH? Lalong lumalim yung hindi. Walang tatanggap po ng pwesto na yan. Kaya yan si Marcos Jr., di niya humasibak-sibak kaya si Bonoan. Sabi siguro nito si Marcos Jr., kaya dyan sa Senado at House of Representative, litsunin nyo na. Ket!
Bakit naman, Sek? Sakit na ulo yun. Dumadami yung kalaban, mahirap. Dumadami yung kalaban. At siguro nga, Sek, isa dun sa pinakabagong development. Ito tong kakabasa lang namin yung confirmation ni Congressman Leviste na meron palang nagtangka talagang manuhol sa kanya na isang district engineer. Noon po bang panahon ninyo, ganito rin kagarapal yung ilang mga district engineer para lang matabunan yung mga anomalya? Hindi pwede sa akin yan. Siyempre, kayo naman, oo. Opo. Yes, sir. Opo. Sandali lang po. Sir, we beg for your understanding. Bakit hindi si Mark Villar ang interviewin nyo? Bakit yung si... Sorry po, meron na kami problemang technical. Inaayos lang po namin. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo, Sec Babes. Ha? Pasensya na po. Meron lang tayong... Siguro isusunod na dito si former DPWA Secretary Mark Villar. Siya na ang susunod na interview dito. Reverb na nangyayari ngayon parang dito. umi-echo eh. Opo. Ayan, sige. So, Okay na? okay na ba tayo? Please, para hindi naman nakakahiya sa ating panauhin na napakaraming lakad kahit na pista opisyal at tumugon sa ating imbitasyon. Okay. Ayan. Okay na ba Ulit. tayo? Kasi Secretary. kung hindi, magte-telepono tayo dito. Alright, Sec? Opo. Hindi ka nyo uubra nung panahon po ninyo. Pwede ho ba natin ikumpara lang kasi nung panahon po ninyo, 2016 to 20, I'm sorry, 2010 to 2016. So, ano ba ang kaibahan nung panahon na iyon, sir? Well, unang-una, lahat ng mga district engineers at saka assistant regional at saka regional directors, may pinagdaan ng pagsusubok. In other words, I never accepted people from outside. It was always promotion from within. So kung may bakante dyan, kasi rinishuffle ko talagang silang lahat eh. No? Yung mga tulisan na dinatnang ko dyan, pinag-retire ko. Out of compassion, sabi ko, mag-retire na lang kayo. Otherwise, pag may nakita akong anomalya sa distrito nyo, ikakasuhan ko kayo. So marami nag-retire. Siguro, I was able to replace close to 25% of the staff. No? Otherwise, hindi mababago yung kultura eh. No? So, madalit sabi, yung mga bakante, we posted them and then we opened it to anybody who felt he was qualified dito sa probinsya. Ito, may open district engineer, assistant district engineer, and so on. No? And then they went through qualification exams. So, hindi pwede yung kung saan-saan lang manggagaling. I never brought in a single person na maging staff ng DPWH except for my security and driver. Yun lang. Pero, Sek, puntahan ko po yung sinasabi ninyong mga tulisan na 25% nung panahon ninyo. Kasi po kung ibabangga po natin siya doon sa mga inihayag ni Senator Ping Lacson doon po sa kanyang privileged speech, yung mga scheme ba na sinasabi, ano po yung kaibahan noon pong panahon ninyo na dadiscover ninyo na mga anomalya at kalokohan nito pong mga tulisan na tinatawag ninyo doon po sa mga naibulgar ni Senator Ping Lacson? Or kumbaga pareho rin ba yung kanilang mga style? Hindi, mas matindi ngayon dahil meron ng tinatawag ghost project, meron pang half ghost na project. Sabi ko, ano yung half ghost? Yung paulit-ulit na pinopondohan. Samantalang nung panahon po ninyo, ano po yung usually na ginagawa at nahuli nyo tong tulisan na to? Well, yung mga nangihingi, yung mga ganyan, dati normal kasi yan. No? So, pagka may birthday ni ganito, nako, piyesta yan. No? Madali na lang magpadala ng 10 lechon sa isang district office o sa regional office. No? So, yung ganon. No? Pero, unang araw ko pa lang, may nagdala sa akin ng, hindi ko alam, ang sabi nila, 5 million daw, para lang bayaran ko yung right of way. Sabi ko, palabasin nyo na yan, at huwag nyo nang pabalikin dito. Tapos tinanong ko kagad, sino yung mga nakausap na niya? Lahat ng kinausap niya dati, at nakakausap niya, pinagtatanggal ko din yun. No. Alam nyo, ang dali-dali naman tracing ngayon. No? Sinabi na ni President Bongbong, 15 contractors. Di hanapin na lang ng DPWH kung sino yung mga nag-approve niyan, nag-inspection niyan, at
approve ng bayad, pati COA. Bakit walang inspeksyon? Mm-mm. Mm-mm. Matitrace yan. May paper trail eh. Alangan namang yung bayaran niyan, walang dokumento. Mhm. Pero, sir, sabi nga po ninyo, matitrace yan, may paper trail, pero gaano po ka-posible yung sinasabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nakausap po kasi namin siya noong Friday, na sinasabi niya, nito lang niya rin nalaman na meron palang problema dyan sa DPWH. Eh. He was not aware doon daw sa mga nangyayari doon sa mga nasa ground. Gaano po ka-posible Kasi yun? ganito kasi yung nangyayari dyan. No? Meron sinasubmit ang DPWH sa program of work for every budget year. No? So, bubuin nila yan at isasubmit nila sa cabinet, sa NEDA, sa DBM, and then magkakaroon ng what is referred to as National Expenditures Program. Pipirma ni Pangulo yan, isasubmit sa Kongreso. Okay? Pagdating sa Kongreso, andyan na yung mga insertions na sinasabi. Kabisado ni Senator Ping yan dahil nung panahon ko, si Senator Ping, yan na yung kinukutkot. Ano nangyari dun sa sinabit nyo at lumabas na appropriation? Bakit ang daming pork barrel? Diyan na yung nagka-umpisa niya mga pork barrel na yan. No? So, sa madalit sabi, nag-submit ang DPWH ng NEP, National Expenditures Program. Lumabas sa Kongreso, General Appropriations Act, budget ceiling. So, from 900 billion, lumabas almost 1.1 trillion. So meron ng nadagdag insertion na 200 billion. Hindi lang pala yon. Dito nagka-problema si Secretary Bonoan. Ang nangyari, dun sa sinabit niyang 900 billion, meron pa palang natapyas, natanggalan dun sa regular programs nila na almost 250 billion. Naging congressional insertions na rin yun. Tinanggalan ng 250, dinagdagan. So lumabas na 1.1 trillion. Pero lahat ng 450 insertions na yon dahil hindi kasama sa programa nila yon. So may mga lumusot na mga project at the district engineer level na hindi dumaan, walang basis, hindi dumaan sa central office. Bakit kaya nakalusot ito sa panahon na to, Secretary? Nung time po ba ninyo, ano bang nangyayari? Bakit wala namang ganyang naging issue? Hindi. Sa akin kasi noon, maliwanag. Usapan namin ni Speaker Belmonte at ni Majority Speaker Boyet Gonzales, ito lang ang pwedeng ilagay. National Roads and Bridges. Para ganun, maayos ko yung buong National Road Network at saka mga tulay nationwide. Yan, number 1 program. Pangalawa, flood control program dapat kasama sa what we call master plan. No? Merong master plan yan. At saka specific intervention for critical flood-prone areas. Flood control program, FCP. Pangatlo, yung tinatawag naming convergence program. Ano yung convergence program? Yung convergence program, kasi Department of Tourism, magde-develop sila ng tourism destination, hindi man lang sinasabi sa amin, paano kayo, anong kasing-kaling nandiyan? Barangay road, airport, ganun din, seaport, ganun din. So sabi namin, pwede ba ibigay nyo sa amin lahat ng pangangailangan yung construction at major dito yung DepEd, lahat ng school buildings si Secretary Armin. Sabi ko, Brother Armin, pwede ba yung mga school buildings at classroom construction, kami na magpapagawa, kami engineers kasi. Paano naman yung principal mo at superintendent mo? Anong malay niya sa contracting? So lahat ng construction ng classrooms sa amin pinagawa. Kaya naubos yung kanyang backlog. At pang-apat na programa ay yung local project. Ito na yung critical infrastructure connecting major local destination. So given yan, sabi ko sa kay Speaker, ito lang ang pwedeng ilagay. Kung wala dito, kahit ilagay nyo sa budget, hindi ko gagawin. So kahit mag-insert ka dyan, hindi ko gagawin.
So walang nakalusot na hindi kasama dun sa inilatag ninyo. Talagang wala. Oo. Hindi ko gagawin. Tagayin sa bato yan. Sabi ko sa kanila. Oo. At alam ng mga kongresista yan. Isa-isa kong kinausap eh. Sir, Ba? I wonder kung... Kasi Maricel, yung uso nun, alam nyo, sinasabi nila, basketball court, swimming pool, pang-community. Eh pala nasa tabi ng kanilang property. Yung sinasabi lang, farm to market, road to my farm pala yun. Oh. Nangyayari pa rin yan. Sir Chavi. Ay, Chavi. Sir Singson. Sir Roelio. Chavi tuloy. Nangyayari pa rin yan yung mga congressman. Talagang pinapadaan nila siya gitna ng kanilang property yung ano. Hindi pwede yun. So, Secretary, paano po nangyari na kasi sabi ninyo, pag upo nyo pa lang, yung mga tulisan doon sa DPWH, which is 25%, pinag-retire nyo agad. Ano po ang nangyari? Bakit kaya hindi siya nagawa ngayon? Ano po bang naging style nyo noon? Bakit natukoy nyo agad kung sino tong 25% na to? Alam nila, kilala nila, among themselves, ang pasok nila sa akin, Sir, nahihiya kami magsuot ng ID pag sumasakay kami sa jeep. Dahil kala nila lahat kami magnanakaw. But there are so many people in DPWH who are career and professional engineers. Kawawa sila because of a handful. No? So sila din ang nag-identify. From USEC down niya. Hindi lang district engineer. Nag-umpisa ako sa itaas. Hindi ko tinanggap yung anong tawag nila, yung reassignment. Hindi ko tatanggap yung reassignment. Ituro nyo at akong bahalang magtanggal dyan. So I had the full support of President Noynoy at binigyan ako ng DBM ng early retirement program. So sabi ko, mag-retire kayo, yan ang package nyo. Kung ayaw nyo tanggapin, hakasuhan ko kayo. So, nakikita po ba Hindi lang corruption yan, ha? Pati na yung mga illegal relationship. May mga katakot-takot na may kabit eh. Kasama pati kabit. Okay. So, Secretary, naman yan. you're saying na dapat makinig lang, matutukoy din sa loob mismo ng DPWH kung sino yung mga palpak. Oo naman. Kailangan nila yun. Sir, Ang nakakaawa dyan yung nadadamay lang. Ang kawawa dyan yung pinapapirma ng walang kalaban-laban. Opo. Sec Babes, paano kaya ito ngayon na ang sabi po ni Secretary Manny Bonoan several times na ito ngayon ang cleansing period for DPWH. Tama yan. Opo, cleansing. Pag cleansing po, kung kayo po ang tatanungin, anong pamamaraan para mag-cleanse ang departamento? I will start with the project done by the 15 contractors. Total, binanggit na yung pangalan kung sino yung mga 15 na yan. So tignan natin kung sino yung mga nag-approve ng project yan at nagsama sa GAA. Sino yung nag-inspect supposed to be? Sino yung nag-approve for payment? Sino yung finally tumanggap ng project na tapos na? Yung pala wala. May paper trail yan. Hindi pwedeng walang dokumento yan, nabayaran eh. pero Sir, saan kaya nagkakamali yung current administration? Bakit ang tagal? Kasi kanina nga pinag-uusapan namin ni Manong Ted, clearly identified kung ano yung ilang mga lugar na meron ng malinaw na anomalya o questionableng ginawa, pero up until now, parang ang bagal. Well, let's face it, kailangan katambak na abogado dyan. Kailangan kumilos ang ombudsman, kumilos ang COA. Okay. Opo. Kasi lahat yan plunder eh. Above 50 million lahat yung nakawan eh. So kumbaga Sec, sa ngayon pa lang po. Kung plunder yan, Ted, pati yung private sector damay. Opo. Sec, so
kumbaga, ngayon nga na-identified na itong mga to, ang suggestion nyo po, unahin na sila. Kumbaga, ano po, dito sa... go Oo ahead. naman. Mm-mm. Tama, oo naman. Nandiyan na sila eh. Identified na. Paghahanap ka pa ng iba. Kailangan may masampulan na kasi. At I think, in fairness, sinabi ni Secretary Bunoan, ginagawa na nila. Okay. Yung pong blacklisting issue, Sec, nung panahon nyo ba ganon? Kasi ngayon, pag tinanong Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Marinat ng Pilipinas.